Hello everyone, my name is Gab and today ang pag-uusapan natin ngayon ay RDS encryption or Relational Database Service encryption sa AWS. So let's go. Pag-usapan muna natin yung architecture. So best practice to na i-drawing muna natin yung ating gagawin sa AWS Management Console para meron tayong guide. So, by the way, isa nga pala akong AWS Solution Architect and this is what I do. I design solutions in AWS and I execute them as well in Management Console. So, if you have any questions, just drop it on the comments or message me directly. Ito yung architecture niya. So, sa loob ng VPC, meron kang availability zone. Sa loob nun, meron kang RDS instance. So, umpisa, unencrypted siya, no? So, ang gagawin natin dun ay gagawa tayo ng DB snapshot. Ilalagay natin siya sa isang S3. And pagkatapos nyan ay gagawa tayo ng copy ng DB snapshot with encryption. Okay, so let's go. Punta na tayo sa ating management console. Okay. Yan, ito yung ating management console. So before we start, big shoutout muna sa ating source which is WizLabs. So kung gusto nyo rin matuto ng AWS, pumunta kayo sa WizLabs, i-download nyo yung or bilhin nyo yung kanilang course and yung kanilang training materials and matututo rin kayo nito kagaya nito. So eto na, simulan na natin. So the first thing we will do of course is to create an RDS or a relational database service. So ano ba 'yun, 'di ba? So marami tayong RDS, meron tayong mga MySQL, PostgreSQL, etc. etc. So for the purpose of this, create lang tayo ng simple standard database. Okay. So pumunta lang tayo sa RDS. Pumunta tayo sa services. Pwede nyo i-click tong services, hanapin nyo yung database. Ayan. Or, pwede nyo na rin namang i-type na lang dito, RDS. So, basic na basic, lalabas na yan. Or, pagka naka-save na siya sa favorites nyo, kagaya nito, i-click nyo na lang yan, di ba? So, yun yung kagandahan nitong AWS. Highly customizable siya, guys. And, itong account natin, bigay lang to ni WizLabs, guys. So, paggamit lang sa atin to ni WizLabs for 1 hour and 20 minutes kasi naglalaboratory tayo sa kanya. So, sinishare ko lang sa inyo guys so that sabay-sabay tayo matututo dito. Okay, wait lang natin siya mag-load. Ayan. So, gagawin natin is to create a database. So, click lang natin yan. Dito makikita na natin yung mga choices, no? So, for the purpose of discussion, standard lang muna tayo. And after nyan, pipili lang kayo kung anong engine type. So, ayan, gaya ko sinabi ko kanina, pwedeng Oracle, MySQL, Postgre, pwedeng Microsoft SQL na local, MariaDB, o Aurora Microsoft compatible. Piliin na lang muna natin itong pinaka-basic is yung MySQL. Ayan. So, for the purpose nito guys, ang gagawin kasi natin encryption. So, pwede mo na kasi siyang gawing encrypted sa pag-create pa lang. Pero dahil nga gusto natin i-replicate is yung kunwari meron kang existing RDS. Tas yun yung i-encrypt mo. Siyempre sa mga production servers gano'n naman, 'di ba? May mga existing doon. Di ka naman gagawa from scratch eh. Pero technically from scratch kaya mo na siyang i-encrypt. So yun yung best practice. Pero isa-simulate natin dito is hindi siya encrypted. So okay. So dito guys, medyo importante ito I-click nyo yung pre-tier guys kasi pagka kinlik nyo tong dev test, actually yan pa lang may computation na dito ng ano nyo ng babayaran nyo. Pero medyo mahal kasi ang RDS guys, lalo na pag multi AZ deployment or multi availability zone kasi may backup yan So dito lang tayo sa pre-tier. So wag tayong mag select ng kung ano-ano.
So, pangalanan lang muna natin yung database, no? So, para tribute na rin kay Wizlabs dahil sa kanyang, ay hindi, dahil, sige, ano na lang, testdb. Yan. Tapos, pangalanan natin yung username as master. Yan. Tapos, enter lang natin yung password. Ah, sige. Okay. Make sure na identical yan, kundi hindi yan matutuloy. Okay? So, ayan. After nyan, pipili na tayo nung kanya DB instance class. So, pwede naman tong DBT2 micro, pero pwede rin naman ito kasi nasa free tier naman yan, guys. So, marami kang pwedeng i-customize dito like yung storage, pwede mong taasan, pwede mo rin babaan, depende sa'yo. Pero, lagi nyong tatandaan na kapag ka nagba-manipulate kayo ng may kinalaman sa storage or speed, meron yung kaakibat na cost. Okay, so may bayad yon. So, kung titignan nyo sa free tier, naka-ano na agad yan, naka-limit. So, hindi nyo na masiselect yung mga mas mabibilis na CPU dyan. Tsaka yung mga storage nyo, hindi nyo na rin siya masyadong mapapakialaman. So, pag nag-level up kayo ng dev or production, tsaka lang siya magpapalit, diba? So, anyways, let's proceed. I think more on, ano na lang naman to leave as default na lang yung iba dito. So, connectivity, no yan, sige. BPC group, sige, ano na lang, existing na lang. Huwag na tayo mag-create ng BPC. Availability zone din. Password authentication, okay. So, ito yung sinasabi ko na estimated monthly cost. Papakita niya na agad dito yan. So, pero since free tier naman to, hindi naman yan siya, ano. So, ano lang tayo dito sa options natin kasi gusto ko lang pakita sa inyo yung encryption, guys. Ayan. Kasi kung yung sinasabi ko kanina, pwede nyo na siya i-encrypt, guys, technically. Pero, for the purpose nga of discussion, aalisin na lang muna natin encryption niya. Kunwari hindi nyo in-encrypt nung kinreate niya siya. Okay. So, ayan. Then, pwede ka na rin dito yata mag-create ng database. Okay. So, initial database name, pwede mo na siyang lagyan ng database name. Default na lang to. Backup, enable automatic backups. Okay na. Tapos, deletion protection. Uncheck daw natin yung deletion protection. Okay, naka-uncheck naman siya. Okay, so i-create natin to, guys. Medyo matagal daw siya, 5 to 10 minutes. Pero I think G naman siya. So habang okay, so may mga commercial siya. Hintayin lang natin to, guys. Cut muna natin yung video para hindi kayo